Jeremias. Sina Jeremias at Pashur. Ika-20 kabanata. Ang paring si Pashur na anak ni Immer, ang pinakamataas na opisyal sa templo ng Panginoon ng panahong iyon. Nang marinig niya ang mga sinabi ni Jeremias, pinabugbog niya ito at ipinabilanggo sa may pintuan ng templo ng Panginoon na tinatawag na pintuan ni Benjamin. Kinuumagahan, pinalabas ni Pashur si Jeremias. Sinabi ni Jeremias sa kanya, "Pashur, pinalitan na ng Panginoon ang pangalan mo. Tatawagin ka na ngayong Magor-Misabib, sapagkat ito ang sinasabi ng Panginoon. Katatakutan mo ang kalagayan mo at ang kalagayan ng lahat ng kaibigan mo. Makikita mo silang papatayin ng mga kaaway nila sa digmaan. Ibibigay ko ang buong Huda sa hari ng Babylonia. Ang ibang mamamayan ay papatayin at ang iba naman ay bibihagin. Ipapasamsam ko sa mga kaaway ang lahat ng kayamanan ng lungsod ng Jerusalem, lahat ng pinaghirapan nila, lahat ng mamahaling bagay, at ang lahat ng kayamanan ng hari ng Huda. Dadalhin nila ang lahat ng iyon sa Babylonia. Pati ikaw, Pashur, at ang buong sambahayan mo ay bibihagin at dadalhin sa Babylonia. At doon ka mamamatay at ililibing, pati ang lahat ng kaibigan mo na hinulaan mo ng kasinungalingan." Nagreklamo si Jeremias sa Panginoon, "Panginoon, nilinlang niyo ako at nanaig kayo sa akin. Naging katatawanan ako ng mga tao at patuloy nila akong kinukutya. Kapag nagsasalita ako, isinisigaw ko po ang mensahe niyo, Panginoon, tungkol sa karahasan at pagkawasak. At dahil sa ipinasasabi niyong ito, pinagtatawanan po nila ako at kinukutya. Kung minsan naiisip kong huwag na lang akong magsalita ng tungkol sa inyo, o sabihin ang ipinapasabi ninyo, pero hindi ko po mapigilan. Dahil ang mga salita niyo ay parang apoy na nagnininga sa puso at mga buto ko. Pagod na ako sa kapipigil dito. Narinig ko ang pangungutya ng mga tao. Inuulit nila ang mga sinasabi kong, nakakatakot ang nakapalibot sa atin. Sinasabi pa nila, ipamalita natin ang kanyang kasinungalingan. Pati ang mga kaibigan ko'y naghihintay ng pagbagsak ko. Sinasabi nila, baka sakaling madaya natin siya. Kung mangyayari iyon, magtatagumpay tayo at mapaghihigantihan natin siya. Pero kasama ko po kayo, Panginoon, para kayong sundalo na matapang at makapangyarihan. Kaya hindi magtatagumpay ang mga umuusig sa akin. Mapapahamak sila at mapapahiya, at kahit kailan, hindi makakalimutan ang kahihiyan nila. O Panginoong makapangyarihan, nalalaman niyo po kung sino ang matuwid dahil alam niyo ang nasa puso at isip ng tao. Ipakita niyo po sa akin ang paghihiganti niyo sa kanila, dahil ipinaubaya ko na po sa inyo ang usaping ito. Panginoon, magpupuri at aawit po ako sa inyo ngayon, dahil iniligtas niyo ang mga nangangailangan mula sa kamay ng masasamang tao. Pero isinusumpa ko ang araw na ako'y isinilang. Hindi ko ikinagagalak ang araw na ipinanganak ako ng aking ina. Isinusumpa ko ang nagbalita sa aking ama na lalaki ang anak mo, na siyang ikinagalak ng aking ama. Naway ang taong iyon ay maging katulad ng mga bayan na winasak ng Panginoon at hindi kinahabagan. Naway maghapon niyang mapakinggan ang sigaw at daing ng mga tao sa digmaan, sapagkat hindi niya ako pinatay noong nasa sinapupunan pa ako ng aking ina. Sana'y naging libingan ko na lang ang tiyan ng aking ina, o di kaya'y ipinagbuntis na lamang niya ako magpakailanman. Bakit pa ako isinilang? Para lang ba makita ang kaguluhan at kahirapan at mamatay sa kahihiyan?